Magandang araw sa inyo mga minamahal naming listeners dito sa Sitio Bangungot. Narito na naman ang inyong lingkod upang muling maghatid sa inyo ng kwentong mula sa tunay na karanasan ng ating letter sender for today. Natawagin na lamang daw natin sa pangalang Manolo. Naniniwala ka ba sa swerte? Paano kung ang swerteng darating sa iyo ay kaakibat pala ng isang matinding kamalasang maghahatid sa iyo ng labis na pighati? Gugustuhin mo pa rin bang swertehin ka? Yan ang problemang kinaharap ni Manolo noong siya ay nagsisimula pa lang sa kanyang negosyo. Ano nga ba ang misteryong nakabalot sa kanyang ipinagmamalaking pangkabuhayan? Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Sitio Bangungot. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Manolo. 32 anyos at may-ari ng ilang maliit na negosyo dito lang po sa Maynila. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo yung kakaiba at nakakatakot na karanasan ko nung nag-uumpisa pa lang akong magnegosyo. Kalilipat lang din po namin noon sa Maynila matapos naming mawalan ng bahay at lupa sa Batangas. Kamamatay lang din po noon ng tatay ko dahil sa isang gulong kinasangkutan niya na naging dahilan din po kung bakit niya ibinenta ang bahay at lupa namin. Mabuti na lang dahil po nung mga panahong yun ay nag-invest na ako sa insurance. Na isa sa mga naging benefits ng pagiging member ko sa microfinance. Kaya nang mawala si tatay ay may nakuha akong pera na siyang ginamit ko parang makapag-umpisa akong muli sa Maynila kasama ang aking ate Marlene. Sir Jupiter, hindi po naging madali ang buhay ko nung panahong yun, lalong-lalo na't ang kapatid ko ay nangangailangan ng mas matinding atensyon at pag-aalaga. Dahil siya po ay mayroong kondisyong tinatawag na Down syndrome. Espesyal po si Ate Marlene, pero noon ay ginawa ko ang lahat para lang po maging maayos ang pamumuhay naming dalawa. Lalo't kami na lang ang natitirang magkakampi at magkasama sa mundo. Nag-upa kami ng isang maliit na pwesto noon sa tabi ng kalsada kung saan ko itinayo ang pinakauna kong negosyo, ang lumihan. ₱3,000 ho? Bakit ang mura naman yata ng paupa nyo rito? Sobrang accessible ho nitong pwesto nyo ah. Nakasanayan ko na rin kasi yung ganong presyo, iho. Noon pa man, ganun nakamura ang paupa ko rito kaya hindi ko na rin binago. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko ho. Kukunin ko na ho ito agad, Mang Jojo. Maraming salamat ho. Sir Jupiter, ang buong akala ko pa man din ay jackpot ang pagkakakuha ko sa pwestong yun dahil sa sobrang mura ng renta. May maliit na kasi yung kusina kung saan pwede naming lutuin yung mga putaheng ititinda namin. Tapos meron pang space para sa pagkakainan ng mga customer. Tabing kalsada pa, kaya sigurado akong maraming dumadaang pedestrian at motorista doon na maaari naming maging customer. Pero nagkamali pala ako, Sir Jupiter.
Siguro may 1 linggo na rin kaming nakapag-umpisa noon ng pagtitinda nang malaman ko ang tunay na dahilan kung bakit nga ba mura ang renta doon. Oo. Takaw aksidente talaga tong kalye na to. Halos linggo-linggo yata may naaaksidente dito eh. Lalo na dyan mismo sa tapat ng tindahan nyo. Kahit nga kami mga driver, ingat na ingat kami sa tuwing napapadaan dito eh. Kaya po pala napakatumal ng bentahan dito, Manong, ano. 1 linggo na ho kaming nagtitinda pero parang palagi kaming walang customer. Nako, dapat pala nagtanong-tanong muna kayo bago kayo lumipat dito, ano. Baka mamaya niyan malugi pa yung negosyo nyo dahil sa... Ay! Tumawag kayo ng ambulansya! Naku, yan na nga bang sinasabi ko eh. May banggaan na naman oh. Ate Marlene, dito ka sa loob, huwag ka dyan. Higit-higit ko tuloy si Ate Marlene ng mga sandaling yun, Sir Jupiter, dahil bigla na lang siyang lumabas ng lumihan para makiusyoso dun sa 2 nagbanggaang sasakyan sa harap mismo ng tindahan namin. Parang bigla akong nagsisi. Nagpasilaw ako agad sa murang halaga ng renta sa pwestong yun. Kung alam ko lang kung ganun pala ang history ng lugar, ay hindi ko na sana yun tinanggap. Ate Marlene, ano ka ba naman? Bakit biglang-bigla ka nalang lumalabas dun? Delikado dun oh. Manolo, hindi mo ba narinig tinawag ako ng Angel? Ayun siya oh, ayun. Bigla na lang pong itinuro ni Ate Marlene noon yung kalsada, pero wala naman akong nakitang tao dun. Sabi niya, meron daw po siyang nakitang batang nakasuot ng kulay puting bestida na nagpakilala pa raw sa kanya bilang isang anghel. At anong angel, ate? Wala naman, niloloko mo naman ako eh. Hindi ka na niloloko, Manolo. Promise, sabi nga sa akin ng angel, siswertehin daw itong lumihan eh. Medyo kinilabutan po ako sa mga sinasabi ni Ate Marlene noon, pero hindi ko na lang din pinansin. Inisip ko na lang na baka may mga nai-imagine na namang bagay ang kapatid ko. Baka kako, parte lang yun ng pagiging espesyal niya. Kaya ipinagsawalang bahala ko na lang yun hanggang sa lumipas ang mga araw. Sa pagpapatuloy ng pagkalugi ng negosyong itinayo ko, Sir Jupiter, isa na namang pagsubok ang dumating sa akin. Bigla na lang po kasing may dumating na kakompetensya dun mismo sa harap ng lumihan namin. Isang bagong kainan na nagtitinda rin ng tulad ng mga putahing itinitinda ko. Yun nga lang po, mas lamang sila. Dahil sa bukod sa mas malaki ang kanilang pwesto, ay mas marami rin silang tauhan. Marami rin silang putahing itinitinda na wala sa aking menu. Talagang malakas ang naging kalaban ko sa negosyo. Kaya naman po dahil doon, Sir Jupiter, ay lalo po tuloy lumubog ang kasisimula ko pa man lang ding negosyo. Manolo, huwag ka nang malungkot. Tiyan mo, ang sabi naman sa akin ni Angel, malapit na raw tayong swertihin eh. Sana nga ganun yun kadali ate, pero salamat sa suporta mo ha. Huwag kang mag-alala, Manolo. Niyayakap ka ngayon ni Angel. Natutuwa siya sa iyo kaya dapat maniwala kang bibigyan niya tayo ng swerte.
Nginitian ko na lang si Ate Marlene ng gabing yon, Sir Jupiter. Alam kong sinusubukan niya lang pag-aani ng loob ko. Nakakatuwa talaga ang kapatid kong yon, kahit na sinasabi ng iba na may kulang o may mali sa kanya. At least siya marunong makaramdam. Nandyan siya kapag kailangan ko siya at handa niya akong damayan anumang oras. Pero kailangan kong magpakatotoo, Sir Jupiter. Nang mga panahong yon ay alam ko pong palugi na ang negosyo ko. Ang plano ko po talaga noon ay isara na lang sana ang lumihan at tatapusin ko na lang sana yung rentang naibayad ko na sa may-ari ng pwesto. Pero isang araw, may nangyari pong hindi ko inaasahan. Nagulat na lang po ako dahil bigla na lang nagbago ang takbo ng negosyo namin. Teka, bakit parang ang daming tao? Takang-taka po ako nang abutan ko yung pwesto namin ng hapong yun na punong-puno ng mga taong naghihintay sa harap. Akala ko pa nga po noon may aksidente na naman kaya dali-dali akong nagpunta sa tindahan namin nang bigla na lang magsalita yung isang lalaking nakatambay doon sa tapat. Ayun, siya na yata yung may-ari. Sa wakas, yan nandito ka na. Kanina pa kami naghihintay dito eh. Ho? Kanina pa kayo dyan? Bakit ho? Eh di ano pa? Kakain kami dyan sa lamihan nyo, kuya. Balita kasi namin, masarap daw ang timpla nyo rito kaysa dun sa iba eh. Literal na nanlaki ang mga mata ko noon, Sir Jupiter, dahil nagulat ako sa isinagot sa akin ng lalaki. Ilang araw na ho talaga kaming walang customer. Kaya nga 4:00 na ako ng hapon noon nagbukas, kaya papaanong napakarami kong customer ng mga sandaling yun. Pagbukas ko po tuloy ng tindahan ko ay punong-puno na ang pwesto namin at hindi na yon nawala ng tao hanggang 3:00 ng madaling araw. Ang galing mo, Angel! Mayaman na kami ni Manolo! Mayaman na kami ni Manolo! Diyos ko po, salamat po sa biyaya niyo. Halos mapatalon ako matapos kong bilangin yung kinita namin ni Ate Marlene ng araw na yun. Para ho akong nabuhayan ng pag-asa. Pagkatapos ng halos 1 buwang pagkalugi ko sa lumihan. Samantalang yung nasa kabilang tindahan naman ay nabalitaan kong nagkaroon daw po ng malaking problema. Paano'y may nagreklamo raw po kasi sa mga pagkaing inihahain nila. Ang narinig ko pong balita, may mga nakahalo raw pong bubog dun sa pagkain ng mga customer nila na hindi nila alam kung saan nanggaling. Marami rin daw silang mga napanis at nasirang pangrekado. Kaya pansamantala muna nilang isinara ang kanilang tindahan habang nag-iimbestiga kung ano ba ang totoong nangyari. Tao po. Anong kailangan nila? Boss, baka ho kailangan nyo ng servidor dito sa lumihan nyo. Baka po pwedeng sa sideline. Dati ho akong servidor dyan sa kabila. Kaya lang ho siguro narinig nyo namang nagka-problema kami kaya wala akong trabaho ngayon. Isang araw ay lumapit sa amin yung isa sa mga dating serbidor ng kalaban naming kainan, si Mang Raul. 60 taong gulang. Nakikiusap na tanggapin namin siya dahil wala na raw siyang aasahang iba kung hindi siya makakahanap agad ng trabaho.
mag-isa na raw pala kasi siya sa buhay niya. Mabilis ho akong naawa noon, Sir Jupiter. Alam ko ho ang pinagdadaanan ni Mang Raul dahil pinagdaanan na rin namin yon ni Ate Marlene. Kaya tinulungan ko ho siya. Tinanggap ko siya bilang all-around boy dun sa kainan namin. Pero hindi po yun nagustuhan ni Ate Marlene. Manolo? Nung gabing yun po ay nilapitan ako ni Ate Marlene habang nagbibilang ako ng pera sa kaha. Oh, Ate Marlene, ikaw pala yan. Sandali lang ako rito tapos uuwi na tayo. Manolo, bakit mo tinanggap dito yung matandang yun? Ayoko sa kanya. Nagagalit si Angel sa kanya. Tukoy pa rin ni Ate Marlene dun sa imaginary friend niya na di umano ay nagbibigay daw sa amin ng swerte. Bakit naman ate? Kailangan niya ng tulong. Di ka ba naawa sa kanya? Hindi. Ayoko sa kanya, Manolo. Palisin mo siya rito na magagalit sa atin si Angel. Kamalasin tayo ulit. Ate, paano tayo mamalasin kung tumutulong tayo sa ibang tao? Basta paalisin mo siya. Manolo, ayaw namin ni Angel sa kanya. Kapag hindi mo siya pinaalis, hihilingin ko kay Angel na kunin na siya. Sige ka. Ate, ano ka ba? Huwag ka lang ganyan. Masama yung mga sinasabi mo. Saan mo ba natutunan yan? Sobrang nagtaka po talaga ako noon sa inasta ni Ate Marlene. Hindi naman kasi ganon ang ate ko. Sa katunayan yan, siya na yata ang pinakamabait na taong nakilala ko. Pero simula po nung nagkaroon siya ng imaginary friend na tinatawag niyang Angel na galing daw sa langit, ay naging ganon na rin ang ugali niya. Sa totoo lang ay ilang araw ko na nga pong napapansing palaging nawawala si ate sa paningin ko. Samantalang noon ay gusto niyang lagi kaming magkasamang dalawa. Ngayon ay mas gusto na lang niyang magkulong sa kwarto niya o kaya sumiksik sa isang gilid habang nakikipag-usap sa anghel na kaibigan niya raw kuno. Ayaw ko lang pong aminin noon sa sarili ko, pero natatakot talaga ako sa ginagawa ni Ate Marlene, lalo pat kung minsan ay naririnig ko ring parang may boses na sumasagot nga sa kanya o di kaya'y mga yabag na parang palagi ring nakasunod kahit saan siya magpunta. Sobrang nagtataka na po ako noon sa ikinilos ni ate. Pero nakakuha rin naman po ako kaagad ng kasagutan ang magkausap ulit kami ni Mang Raul pagkalipas ng ilang araw. Bossing. Oh, Mang Raul, kayo ho pala. Ano nga atin? Boss? Napansin ko lang ho kasi, palagi ho may kalaro yung atin nyo, no? Palagi siyang may kinakausap na siya lang ang nakakakita. Yun ho ba? Special ho kasi ang ate ko, Mang Raul. Huwag niyo na lang hong pansinin. Ang ibig kong sabihin, sir, na naaalala ko ho kasi sa ate Marlene nyo, yung batang babaeng anak nung dating umuupa rin sa pwestong to. Ganyan din ho kasi siya eh. Palaging may kinakausap. Palaging may binabanggit na anghel na nagbibigay daw sa kanila ng swerte. Napakamot pa si Mang Raul na parang nagdadalawang isip kung itutuloy ba niya o hindi ang sinasabi niya sa akin noon, Sir Jupiter. Mang Raul, ang dami niyo pa hong cheche-boreche, diretsuhin niyo na ho kaya ako. Kasi bossing, gusto ko sana ho kayong balaan. Ganito rin ho kasi ang kwento nung dating nagre-renta dito sa pwestong to. Nung una, hindi agad siniswerte ang negosyo nila.
Muntik pa nga ho silang malugi eh. Hanggang isang araw, bigla na lang ho may nakitang anghel. Yung batang sinasabi ko sa inyo kanina, dun bigla pong nag-boom ang negosyo nila hanggang sa... Para ho akong kinabahan sa susunod na sasabihin ni Mang Raul ng mga sandaling yun. Dun ko na kumpirmang hindi nga basta-basta ang elementong nakakausap ni Ate Marlene mula nang upahan namin ang pwestong yun. Sir Jupiter, hindi na ho na ituloy ni Mang Raul ang sasabihin niya nang biglang, "Yan ho, Mamang Pulis, sila ho yung nakita sa CCTV na naglalagay ho ng bubog doon sa pagkain ng mga customer ko." "Oh? Teka, ano bang sinasabi niyo?" Galit na galit hong bigla na lang akong hinarap ng may-ari ng kalaban naming kainan. Pagkatapos ay bigla na lang niya akong inakusahang sumabotahe raw ng negosyo nila. Hindi ko maintindihan nung una kung anong sinasabi niya. Pero ganun na lang ho ang gulat ko nang ipakita nila sa akin yung kuha sa CCTV kung saan kitang-kita po si Ate Marlene na siyang naglalagay nga ng bubog dun sa pagkain ng mga customer nila. "Ate Marlene, bakit mo nagawa yun?" Halos mangiyak-ngiyak ako habang kinakausap ko ng masinsinan si Ate Marlene. Kaharap yung mga pulis, pati na rin yung may-ari ng kakumpetensya naming kainan. "Yun ang sabi sa akin ng anghel, Manolo. Ang sabi niya, suswertehin daw tayo kapag ginawa ko yun. Kaya sumunod ako sa kanya." "Ate, tigilan mo na nga yung kakasabi mo na may anghel dito dahil wala, ate. Hindi siya totoo. Ano ba itong ginawa mo?" "But Manolo, bakit? Makukulong ba ako?" Kitang-kita ko po ang takot sa mukha ng aking Ate Marlene. Pero dahil sa pagkabigla ay wala rin ho akong magawa. Hindi ako makapag-isip noon ng tama. Ang gulo-gulo ng takbo ng utak ko kaya hindi ko na rin po namalayan na tumakbo pala si Ate Marlene palabas. At doon na po nangyari ang isang bagay na hanggang ngayon ay pinagdadalamhati ko pa rin. Ate Marlene! Pakiramdam ko ho noon, Sir Jupiter, kumawala sa katawan ko yung kaluluwa ko. Nakita ko si Ate Marlene na nakahandusay doon sa kalsada habang may isang batang babaeng nakasuot ng kulay puting bestidang nakatayo sa tabi niya. Nakangiti ito, Sir Jupiter, na parabang natutuwa ito sa nangyari sa ate ko. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang gabing yun. Sir Jupiter, dead on arrival na po si Ate Marlene nang dalhin namin siya sa ospital. Malala po ang tinamo ng pinsala sa pagkakabangga sa kanya ng humaharurot na motorsiklo. Halos gumuho po ang mundo ko noon. Lalo na nang sa wakas ay masabi na rin sa akin ni Mang Raul ang sana'y sasabihin niya bago po maaksidente si Ate Marlene. Bossing, ang totoo po niyan, yung batang anak ng dating nagrirenta dito na aksidente rin siya tulad ng ate mo. Nandoon ako ng gabing yon at kitang-kita ko nasa tabi rin ng batang yon yung tinatawag nilang anghel. Nakangisi ito. Parang natutuwang sa wakas ay may bago na naman siyang kasama.
Bagong kasama? Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Raul? Alam mo kasi, Manolo, yung batang anghel na tinutukoy ng ate mo, malaki ang hinala ko na yun yung batang sinasabing unang naaksidente raw sa lugar na to. Biktima raw kasi yun ng hit and run. At ayon pa sa sabi-sabi rito, hindi raw matahimik ang kanyang kaluluwa. Meron din namang nagsasabing alagad ng demonyo ang batang yun na nagpapakilalang anghel para lokohin ang sino mang mabibiktima niya. Kaya kung ako ho sa iyo, umalis ka na rito, Manolo. Magpakalayo-layo ka na para hindi ka na masundan pa ng malas na hatid ng elementong yon. Agad-agad po, Sir Jupiter, umalis ako sa pwestong yon. Mabuti na lang din po at hindi na itinuloy nung may-ari ng kabilang kainan ang demanda niya sa akin nang malaman niya ang nangyari sa ate ko. Lumipat po ako sa ibang lugar, dala ang dalamhati sa nangyari sa buhay ko sa loob lang ng 1 taon. Ang buong akala ko nga po ay hindi na ako makakabangon pa eh. Mabuti na lang po at hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos. At pagkalipas ng ilang taon ay muli po akong nakabangon sa hirap at pighating kinasasadlakan ko noon. Bumalik po ako dito sa Batangas pagkatapos ng nangyari kay ate. At dito ko po nakilala ang ngayon ay ang asawa ko na si Beth. Sa kasalukuyan ay may 2 na rin po kaming anak na binubuhay ko sa aking panibagong mga negosyo sa kabutihang palad na hindi na po dinapuan pang muli ng malas. Ganun pa man, hindi ko pa rin po maiwasang minsan ay maalala ang kapatid ko. Hinihiling ko na kung nasaan man siya ngayon, sana po ay maayos at masaya na ang kanyang kalagayan sa kabila ng mga pinagdaanan namin. Sana po ay patuloy niya kaming bantayan ng kanyang mga pamangkin. Maraming salamat po sa pakikinig ninyong lahat. Ako po ulit si Manolo. Hanggang dito na lamang po. At syempre hindi po matatapos ang isang episode kung wala ang paborito ninyong shoutout portion. Shoutout kay Beshin, Hurim Shakib, Ronel Villa, Aljur MP, Luna, Nani, Leslie Cabalfin, Katrina Ibanez, Mela at kay Merlin. Magbabasa tayo ngayon ng ilan sa mga pinakamagandang comment mula kina Liciel Balansag at Gianna Molia Bingaan. Sabi ni Liciel, "Everyday kayo ka-Katie at SB ang lagi kong kasama sa paglilinis. Di kumpleto ang araw kung di ko kayo napapakinggan. More than 1 year na ako na silent listener nyo mula sa UAE, Dubai. Thank you po." Sabi naman ni Gianna mula sa Kwentong Kusinero, "Relatable talaga kapag nasa kitchen ka. 13 hours kang nakatayo at nagluluto. May mga managers pa na parang CEO na kung umasta sa resto noon. May junjun kami. Isang batang lalaki na multo. Kaya very relatable sa akin to. Shout out po sa lahat ng kitchen cooks, chefs, assistant cooks at mga dining staff. Saludo daw po ako. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po, mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres.
nagpapasalamat.